Kahit nasa Isabela, laging pinapanood ni Eddie, hindi niya tunay na pangalan ang pag-Facebook Live ng tinderang ito sa Rizal. Sinusubaybayan niyang pagbebenta nito ng gulay. Magaling ma'am, kahit wala kayong pera, pautangin kayo. Pangpagana daw sa pagbibinta para maaliw naman yung mga tao. Kaya laking gulat niya nung nalamang sa live stream nitong January 16, ang tindera biglang binaril sa ulo. Gulat ako ma'am, tinignan ko, patay na daw, may umiiyak. Nakita ko yung bata, tumisirit na yung dugo sa may mukha. Si Eddie parang binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang napanood. Hindi lang daw kasi siya simpleng follower lang. Ang fina-follow niya kasing tindera na binaril sa ulo, walang iba kundi ang kanyang sariling anak. Parang pumatay ng manok. Sana pagdusahan na sana. Nung ginawa. Isang krimen, isang live. Tumbukin natin ang may sala sa pinakamakapangyarihang ebidensya. Matapos ang pamamaril, ang gunman agad na umeskapo. Habang ang tindera na si Laika, sinaklolohan ng kanyang amo na si Daisy, parehong mga hindi nila tunay na pangalan. Ang sakit na makita mo yung bata na parang akala mo baboy na binaril. Yun nga lang, hindi raw agad nakaresponde ang mga barangay tanod. Hindi naman basta-basta tumusugod yung mga tao natin. Kina-clarify lang muna kung ano yung mga nangyari. Wala rin daw agad pumayag na tricycle driver na magdala sa biktima sa ospital sa takot na bumalik ang gunman at madamay sila. Buti may naawa na isang tricycle driver na isinaka yung bata. Task force natin nakakuha ng tricycle. Nung dumating siya dito actually, dead on arrival ko. Dito po niya, magang-magana. Ay, pare tumigil yung mga dugo sa ulo. Pinapili po ako sa dalawa. Kung re-revive po, hindi na po. Nag-resuscitate po sila. May heartbeat po tayo. Ang problema po, mababa. Mukhang malubha po talaga. Ang bala kasi na tumama kay Laika, hinihinalang tumagos sa kanyang ulo. Ang dadaanan po kasi niyan is utak. Nakakabit po sa neck vent since hindi po gising ng pasyente. Yung machine is helping her breathe and then the medications are supporting her functions. Samantala, bagamat hiwalay na ang mga magulang ni Laika na sina Eddie at si Maricel, hindi niya rin tunay na pangalan, mula Isabela. Dali-dali silang lumuwas pa Maynila para makita ang kanilang anak. Sobrang sakit. Di pa ako naniwala noon. Nung napanood ko, doon na ako sumigaw at di ko alam ang gagawin ko. Nakausap ko po siya tuwing gabi, umaga, bawat oras po. Sana gumaling ka na para sa anak mo. Si Laika, panganay sa 3 magkakapatid. Hindi madamot, mapagbigay na bata, mapagmahal, mapagbiro sa akin para kaming magkapatid. Para makatulong sa pamilya na masukan siya sa tindahan ni Daisy sa Taytay sa Rizal taong 2021. Yung pamangking ko, ay girlfriend siya. Kaya yung bata napunta sa akin. Naghiwalay din naman sila, tapos nakilala niya yung bagong partner niya ngayon. Hindi na rin sila umalis sa bahay, dyan na rin siya nagkaanak. Sabi niya na yun, basta pag once na magtitinda, nakalive siya. Dahil maaasahan sa tindahan, nakuha raw ni Laika ang loob ng kanyang amo na si Daisy. Parang kadugtungan ng bito ko yung bata na yun. Kasi lahat ng aspeto, tinutulungan niya ako. Sa lahat ng negosyo ko, siya ang pinagkakatiwalaan ko. Maaasahan daw na tauhan si Laika. Katunayan, nang nahuli raw ni Daisy, ang dati niyang live-in partner na si Mike, hindi rin niya tunay na pangalan na may ibang babae. Dinamayan siya at inalalayan ni Laika. Yung anak ko kasi, lahat ng cellphone ng hawak-hawak niya, lahat alam niya ang password. Kasi yung anak ko ang gumawa lahat ng Facebook nila. Siyempre, yung amin niyang babae, tignan mo nga kung ano yung mga laman ng sa cellphone ni papa mo. Yung anak ko naman, siyempre, titignan niya. Doon sila natitiklo. Yung mga messages ng mga babae na doon.
Pero sino nga ba ang may lakas ng loob na bumaril kay Laika kahit pa sa gitna ng mataong lugar? At habang siya'y naka-live, balikan natin ang mga nakunan ng live video mismo ni Laika. Bandang alas 4 ng hapon, nitong January 16, nagsimulang mag-live ang tindera. Gayos ako ng paninda. Marami kasing namimili nung araw na yun. Umikot ako saglit. Mag-aalas 6:30 ng gabi, nahagip sa CCTV ang paglapit ng lalaking ito kay Laika na nakamask at may suot pang sombrero. May hinugot ito sa bulsa. Ilang sandali pa, May narinig na akong putok. si Laika biglang binaril ng lalaki sa ulo. Ang kopya ng live video ang siya ngayong pinakamatibay na ebidensya ng mga pulis laban sa suspect. Nagkaroon po tayo ng identification mismo po doon sa pangyayari. Ayon sa investigasyon ng PNP, ang suspect hindi lang pala isang beses nahagip sa kamera, kundi 3 beses. Panoorin natin. Sa unang kuha, makikita itong dumaan sa likod ni Laika. Pagkalipas ng halos 4 na minuto, makikita naman itong nakatambay sa tindahang kaharap ng pwesto ni Laika. At panghuli, nung isinakatuparan na niya ang maitim niyang bala. Humanap lang siya ng pagkakataon na ang biktima po natin ay nakatalikod. Nag-fled on foot, ma'am, ang suspect po natin that time. Posibleng nataga diyan siya or kabisado niya yung lugar na yan. Kasi kaya diyan siya tumakbo kasi kung doon siya, maaaring matrap siya ng mga tao. Ang suspect, kahit na may mask at sombrero, namukhaan daw. Mismo pong may-ari ang nag-confirm. Na-identify niya po mismo yung dati po niya kinakasama. Walang iba kundi si Mike. Dahil po ata sa pambubahay, kaya nagiwalay po sila. Kasi siya lang po kasi nagsusumbong sa nanay niya na kung may ginagawa yung tatay niya ng hindi maganda. Walang silang naghiwalay sa anak ko po. Binigay yung 6 na negosyo ng mamamamahan niya. Siyang nangangasiwa. Siyang pinagkatiwalaan. Alam ko na may ipon sila. Nung nabinuksan na daw, wala na daw pong pera. Ang laman niya po daw, mga papel. Ang pinagala na kumuha ng pera ng suspect, may isip na naging talagang ayaw na niya sa kanya. Kasi 20 times daw na niloko ng asawa niya at pinagnakawan pa na. Si Daisy, tumanggi munang magbigay ng anumang pahayag tungkol dito. Samantala, nitong January 17, nagsagawa ang PNP ng hot pursuit operation at natimbog nila ang suspect. Si Mike nakapiit ngayon sa Taytay Rizal Municipal Police Station. Alaman po natin na ang suspect po ay nasa Angono. Hindi po natin na-recover ang baril na ginamit po doon po sa pangyayari. Mariin pong itinatanggi po ng ating suspect na yung pangyayari na hindi daw po siya ang gumawa. As of January 22 po, lumabas na po ang resulta po ng ating paraffin test sa suspect. Ito po ay nag-negative. Ito pong paraffin test po natin ay pumapabor po sa suspect, subalit hindi naman po ito nangangahulugan na wala na pong kaso na maisasampu po sa kanya. Kaso pong isinampa natin sa suspect ay frustrated murder. Pwede po itong pumanik sa murder kung sakali pong may mangyari man pong hindi maganda sa ating pong victim. Sinubukan naming hinga ng panayam ang suspect pero tumanggi siya. Ano ang ginagawa sa kanya asawa ko? Binaril niya po sa ulo. Sana habang buhay na po makulong. So sino bumaril sa asawa ko? Sana, kung bumari sa kanila, kapulungan sana habang buhay sa loob para produsar na yung kasalanan. Nito lang Biyernes, si Laika tuluyan ng binawian ng buhay. Mahirap talaga kami na mag-decision sa dibdib namin kung anong kabigatan, tatanggap namin. Nananawagan po ako na sana matulungan yung aming anak. Kasi po, walang-wala po kami. Hindi alam ni Laika na ang huli niyang pagla-live hindi lang para sa paninda, kundi para rin sa hustisya.